bahagi pa rin ng Pilipinas ang nabubuhay sa pamamagitan ng pagsasaka at pangingisda. Tinatawag pa ring agricultural country ang ating bansa. Ang Bureau of Soils and Water Management ay isang ahensya ng gobyerno sa ilalim ng Department of Agriculture na responsable sa pagbibigay ng payo at tulong sa mga bagay na may kaugnayan sa paggamit ng lupa at tubig dahil nga sa nananatili itong mahalagang pinagkukunan ng ikabubuhay ng mga mamamayang Pilipino. Layunin ng Bureau of Soils and Water Management na pasiglahin ang pagsasaka at pangingisda sa bansa sa pamamagitan ng masigla, ngunit pag-iingat na paggamit sa ating likas na yaman. Nais ng ahensyang ito na gawing makabago ang pamamaraang agrikultura sa bansa upang tumaas ang produksyon ng pagkain, subalit sa pamamaraang hindi nasisira ang ating likas na yaman. Iba't ibang proyekto at serbisyo ang inilabas nito, katulad ng Small Water Irrigation System, na ito ay pagbuo ng mga imbakan ng tubig ulan upang magamit sa kapakinabangan tulad ng patubig sa bukid at upang makabawas sa pagbaha. Upang mapunan ang pangangailangan ng ating mga kababayan, patuloy ang ating pamahalaan sa pagtuklas ng mga bagong pamamaraan at pagkakaloob ng serbisyo para sa ikauunlad ng ating bansa. Approve sa amin ang ahensyang ito. Ako si Jel Miranda. Sadyang mataba ang lupang sakahan ng Pilipinas at punong-puno ang ating mga karagatan kahit na ang ating mga ilog. Pero kinakailangan natin itong pangalagaan. Kaya kasama natin ngayon si Mr. Rodelio Carating, Technical Staff to the Director for Bureau of Soils and Water Management dito sa Approve ngayong Tuesday. Sir, magandang hapon po. Magandang hapon din po. Kamusta po kayo? Mabuti naman ho. Inuulan po tayo. Ito ba'y magandang senyales para sa ating Bureau of Soils? Siyempre sa agrikultura, napakagandang pagkatag-ulan. Huwag lang babaha. Oo naman. Tsaka yung Pero malakas kung na hangin. maganda ang ating lupa, kahit anong lakas ng ulan, kaya niyang i-absorb ang sobrang tubig. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Okay. Pag sinabi natin Bureau of Soils and Water Management, of course, nasa inyong jurisdiction yung pag-classify sa ating mga lupa. Maraming klase yan, no? Ano-ano, sir, ang mga classifications ng ating soil? Alam mo, ang lupa kasi para rin yung tao, may pangalan, may apelyido. May personality rin. Oo. So, yung sinasabi nating mapulang lupa, yan ay actually mga matatanda na. So, para rin tao yan may edad. Okay. So, meron tayong mga young soils, mature soils, old soils. Gusto ko yan, mature soils. Okay. Yung mga mature soils kasi, ang mga old soils muna, yung mga papula nga, kaya siya mapula actually, lahat ng mga nutrients nawala na doon dahil nga sa tagal na ng panahon, ang naiwan na lang ay yung mga resistant minerals. Okay. Usually ay iron oxide, kaya siya mapula. Alright. So, kaya hindi siya makalawang na hindi siya necessarily tinataniman talaga. Normally kasi yan ay mga nasa bundok eh. Kaya ang problema natin, pag yung ating bundok ay nakalbo natin, ay usually grasses na lang ang tumutubo diyan kasi itong mga matatandang lupang ito ay dependent siya sa inherent nutrient cycling. Okay. So pagka naputol ang mga puno doon, so na-disturb yung nutrient cycling niya, grasses na lang ang tumutubo diyan. Diyan nagsisimula ang landslides natin. Kaya at iba pang mga problema. So yan yung mga matatanda nating lupa. Napag-usapan natin yung pulang lupa. Ito ba, sir, yung ginagamit sa pottery? Usually kasi, yan din yung kasi isa ring characteristics yung tinatawag nating clay, yung kanyang putik. Meron kasi tayong tinatawag na, pagka kasi yung tayo dyan, yung mga kaulinitic kasi ang tawag namin dyan. Ano sa scientific? Kaulinite. Usually ang okay. yan yung ginagawa natin mga paso, di ba? Right. Mga sa agrikultura kasi, yan yung mga ganyang klaseng putik ay hindi na reactive. Static na siya dahil matatanda na nga yung lupa. Okay, hindi na nababago yung composition niya, kumbaga. Okay. So pero yung mga mature soils na sinasabi natin, ang karaniwang diyan ay mga smectites or Montmorillonitic naman ang klase ng putik na dominant diyan.
yan yung pagka tag-init ay nagka-crack, nakikita mo nagbubutas yung lupa. Oh, so- Nag-expand naman siya pagka Pero not necessarily dahil sa tigang siya sa nutrients, kundi tigang lang siya sa moisture. Oo. Okay. Pero yan ay very reactive siya eh. So, it can absorb nutrients. So, yun yung isang kaibahan ng isang matanda ng lupa sa isang mature na lupa. Okay. Na, kung ano, yun yung kasiglahan niya. Right. Nandyan Prime yung, of its existence. yun yung sinasabi natin, mga prime agricultural areas natin. Alright. Yan yung mga unfortunately nga, yung mga, kasi itong mga lupang ito, like yung mga mga nasa mga basin siya, nasa mga flood prone area, flood plains kung tawagin natin. Kaya talagang yan ang binabaha. Alam na makikita mo naman dito sa Pilipinas kung alin pa yung mga rice areas, yung pa ang ginagawang bahayan, mga subdivisions na So yun yung isa sa mga na hindi na realize ng ating mga developers na yung mga rice areas na yan ay may characteristic siyang nag-e-expand, nagko-contract. So, structurally unsound siya para tayuan. Talagang best lang siya For para agriculture. sa agriculture, para tamna ng At yun pa yung mga kadalasang binabaha. Okay. So, na-discuss natin yung matandang Oo. lupa, bip-bip po, tapos yung mga Oo, yung mature na mga- lupa. Ano naman yung young soil? Yung mga young soil, siya yung kamukha na nakikita natin sa mga seashores, di ba? Okay. Mga sandy siya. Mga bata pa siya, mayaman siya sa mayaman, kaya lang hindi pa niya na-express kasi kulang pa ang tamang panahon. Parang hindi na-express and we're talking about soil here. Kasi ha? ang lupa kasi, yan mga bato lang yan na nag-weather, na nabulok. Okay. So kaya pag tiningnan mo siya sa microscope, kung ano yung nakikita mo sa mga bato, yun din ang makikita mo sa microscope kung ano yung lupa, yung mga buhangin na nakikita natin, mga silt. Yun din yun na so nag-weather lang siya. Kaya tawag dito, yung clay, yun na yung mas maliit pa na hindi na kayang makita ng microscope. Ayun. Okay. Now, Na punta tayo dun sa mature soil kasi sabi mo ito yung pinagtataniman talaga, no? Ito yung angkop na angkop para sa pagtatanim. Gaano kayaman ang Pilipinas when we talk of percentage? Gaano kalaki ang percentage ng mature soil natin? Siguro sa mga more than 50% siguro ng ating lupa. Kasi sa atin kasi sa Pilipinas, pagka nagmamapa tayo kung ano yung ating agricultural land resources, usually sinusukat natin yan in terms sa ano yung pinakamaganda niyang gamit sa agrikultura. Kina-classify natin. Oo, kina-classify natin. So sabi ko nga meron at para rin kasi niyang mga hayop at halaman, meron siyang kaya lang wala tayong phylum sa So meron siyang ang pinakamataas sa classification system sa lupa ay order. Okay. So order, suborder, grade group, subgroup. Right. So it's a very interesting topic na pag-usapan. Yeah, malawak. Napakalawak niya. Yeah. So lalo na yung soil classification, soil taxonomy, very very complicated siya, very yun nga sa 12 soil orders, mga siyam yan matatagpuan sa Pilipinas. Alright. And of course, that's good. Oo naman na kasi kahit naman siya matanda ng lupa, kaya mo naman siyang mapayaman kung alam lang natin na ang tamang paraan. Kaya meron tayong kaya isa rin sa mga servisyo na pino-provide namin ay tatawag nating soil guided farm, soil conservation guided farm. So yung ating mga magsasaka, tinuturuan namin ng mga tamang paraan ng pagsasaka para hindi mag-erode ang lupa at maging at mapanatili ang kanyang fertility. Right. So isa rin yung ikalawa yung sa servisyo namin pino-provide maintenance ng soil fertility. So meron kami mga pinopromote namin ng organic agriculture. Okay, so hindi natin tinutuyo yung lupa para kumbaga sustainable yung pagtatanim. Dito rin ba sir pumapasok yung serbisyo ninyo na you advise the farmers, lalo na yung mga large-scale farmers, no? Kasi minsan ang magkamali dyan, ubos lahat ng pera mo, mahirap na bumawi. Ina-advise nyo rin ba sila kung anong klaseng crops ang itatanim sa anong klaseng lupa, anong klaseng weather, at anong klaseng pamamaraan? Kasama yan, sir? Yes. Part yun ng pag nag-request sa amin ng soil survey and classification. So sasabihin sa'yo kung ano yung alam mo ba na ang lupa ay pinangalan? Meron kasi yun nga at the lowest level ng classification, ang lupa ay pinangalan kung saan siya unang
na-describe, nakita. So kung sinabi natin Guadalupe, alam mo naman ang Guadalupe, kaya lang 'di ba unfortunately sementado na siya. Pero kung ano yung pag sinabi natin Guadalupe soils, yun. Antipolo soils, yun na ano, 'di ba? Imos series, Imos soils, yun. So pag ako nakadiscover ng lupa, I cannot name it after myself. It will have to be named kung saan ko siya unang nakita. Na ano. Naku mga kaibigan, ang dami-daming nararamdaman ko, ang dami-daming gustong sabihin ni Sir. Ano? And we will try to give you as much information as we can in the limited time that we have. But for now, we have to take a short break. Pagbabalik natin, ano-ano ba mga serbisyong pwedeng pakinabangan ng ating large scale at kahit mga small scale farmers sa ating pagbabalik, sasabihin yan sa atin ni Sir. Okay, yung alis.